purihin sa pagsasayaw, purihin ka kanyang ngalan. Halpat tanggol ay purihin at siya. Amen. Amen. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay magbigay po ng papuri pag-aawit para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Tayo po'y magana. Ano ba maging panahon? Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. At ikaw pa rin. Minsan sa araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano ba maging panahon? Maging panahon. Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, 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 hallelujah, wala kang katulad, wala kang katulad, ano ba maging panahon? Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Maging panahon. Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen, hallelujah. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Ibigay po natin ang ating pong lakas. Pumili natin siya. Kahit siya lamang po ang karapat-dapat. Magpulit pagsamba. Awitin po natin ang magpakailan pa. Amen. Ang pupuri pagsamba. Kami sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan. Magpakailanman. Ang pag-ibig ko'y sapat sa kanino man. Pagkat di magbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin,
kapurian, pasasalamatan magpakailanman, Panginoon. Kami pa inyong mga tupa, Panginoon, na sa parang po, Panginoon, na marami pong mga tanong, marami pong mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Pagkat kayo lamang po ang tanging nakatagpo sa amin, Panginoon, upang ilapit kami sa tamang daan, Panginoon. Kami pa inyong mga tupa, at ikaw po ang aming pastor, Panginoon. Maraming salamat po. Piling mo ang aking hanap-hanap sa gitna ng bawat hakot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos tanging lakas. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri, puso ko sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kagabay. Narinig ko lang, Panginoon, sa aking dinapupulan. Panginoon, ikaw ang kailangan, magpakailanman sa'yo ko'y hanahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit, walang hanggang pagpupuri, ang puso ko sa'yo lagi sa presensya mo, natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang naman lagi sa presensya mo, luwalhati ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya.
Panginoon, ikaw lamang po ang aming katutunan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, Panginoon, ikaw lamang po ang aming Diyos. Diyos na buhay, Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment I wake up till I lay my head, I will sing the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. You are faithful, Lord. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, hallelujah, love your voice, oh Lord. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have been in the goodness of God. Yes, all my life you have been faithful. You are so faithful, oh Lord. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life right now, it's right now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid out, surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, you did, oh Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I gotta sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah, oh Lord, you are so good to us. We glorify your name, hallelujah. We exalt your name, oh Lord, we love you, Lord. You are so good to us, yes, oh Lord, yes, we did. Hallelujah. We praise you, oh Lord. We give you all the glory and worship, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Nakapokus ng Brad. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Ayaw mag-show. So, dito na lang muna sa laptop. Amen po. Good morning po ulit. Amen. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Ang pag-uusapan po natin ngayon is blessing in dwelling with the Father. Amen? May blessing. Naniniwala ba tayo na may blessing pag kasama natin si Lord? Amen. Kasi nga po, sabi dito, blessing in the dwelling with the Father. Pag sinabi mong dwelling, yan yung kasama mo siya palagi. Diba? Pag sa isang bahay, pag sinabing I'm dwelling with my family. So nakatira ako kasama ang aking pamilya. Amen? Pag sinabing dwelling with the Father, nabubuhay ako kasama ang ating Panginoon. Amen? So meron po palang blessing diyan sa pag ang buhay natin ay correctly na naaayon sa plano ng Panginoon, na talagang nakakasabay tayo sa lakad kasama ng ating Panginoon, may blessing po pala dyan. So, pag-usapan po natin ngayon. Actually, itong week na ito sa buhay ko is very challenging itong week na to. Kasi, nung Friday, may nangyari sa amin na hindi ko lang pwedeng i-disclose, but medyo mabigat. Kaya sabi ko sa wife ko, pumunta na nga lang muna tayong Cavite, mag-relax tayo dun sa bahay natin. Pagdating pa namin doon, nakalimutan din namin bayaran yung kuryente kasi ang tagal na kasi namin hindi nagpupunta sa bahay. Di Friday night, dumating kami, mga 12 midnight. Ayun, wala kaming kuryente. Para kami ngayon doon alam na sa probinsya, sa liwanag ng village na yun, kami lang yung madilim.
So, nagkandila lang kami doon for 2 days. At walang electric fan, walang aircon. So, talagang, ang pag tinawag ka nga kasi ng Panginoon at may pinapagawa sa'yo, talagang hadlangan ng kaawayan. Amen? Hadlangan ng kaawayan. Ngayon, para sa ating mga Kristiyano, dapat yung mga bagay na gano'n, hindi yun yung makakahadlang sa pagkakatawag sa atin sa Panginoon. Amen? Kung matutulog ka mong pawisan doon sa kama mo, hindi mo tulog kang pawisan. Kung hindi ka makatulog, hindi ka makatulog. But see to it na hindi makakancel o hindi or matutuloy talaga yung gagawin mo sa iyong Panginoon. Amen? Hindi yan dapat makakahadlang sa atin. Kahit gaano kabigat ng challenge sa buhay mo, see to it na hahambang ka pa rin para sa ating Panginoon. Ihakbang mo pa rin ang iyong mga paa kahit mabigat na yung bit mo. Kasi alam naman natin na si Lord ang kasama natin. Bibigyan niya tayo ng lakas. Amen? So yun po. Pag-uusapan natin ulit, blessing in dwelling with the Father. So sa Psalms 91 ito. Kung gusto nyong basahin yung mga blessings ng Panginoon, kung hindi nyo alam, basahin kung saan, simulan nyo sa Psalms 91. Sabi dito sa intro, God allows trials and testings to teach us that in every moment of our lives, we must come closer and stay with Him. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng time ng buhay natin, sa lahat ng moment ng buhay natin, dapat tayo'y lumalapit sa Panginoon. Amen? Dapat tayo'y nag-i-stay sa presensya ng ating Panginoon. Kasi sabi nga dito, for this is the only place of protection provided for us. There's no guarantee of safety outside of Him. Pag wala tayo sa Panginoon, walang garantiya sa safety. Amen? Walang garantiya sa blessing. Walang garantiya na mabe-breakthrough mo yung challenges na kinakaharap mo ngayon. Amen? Lahat naman tayo may challenges sa buhay natin. Taas yung kamay na walang challenge. Bigyan ko kayo. Amen? So, sa lahat ng buhay natin mga Kristiyano na andyan yung mga obstacles. Hindi naman kasi sinasabi ng Panginoon na maglingkod ka sa akin, yung buhay mo parang prinsesa at parang prinsipe. Wala namang ganun. Ang sabi ng Panginoon, maglingkod ka sa akin, magiging worthwhile yung buhay mo. Worth it. Magiging kasiya-siya. Hindi inaalis ng Panginoon yung mga trials and testings kasi yan yung way of working ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen po. Sabi dito sa Psalms 91 verse 1 to 2, sabi dito, He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. On Him I lean and rely, and in Him I trust. Sabi dito kung babasahin mo kasi itong Psalms 91, yung verse 1 to 2, ito yung parang buod kumbaga nauna yung buod ng paragraph na ito sa baba, na summarize niya na dito sa verse 1 to 2. Sabi dito, He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed. Ano ba ibig sabihin na stable? Ano ibig sabihin ng fixed? Pag naglilindol, ano yung mga unang nalalaglag? Yung hindi fixed. Amen? Yung hindi stable. Pag nililiglig tayo ng Panginoon through trials and testing, anong maunang malalaglag sa atin? Yung hindi stable sa atin. Ibig sabihin, yung mga hindi stable, you don't need that sa buhay mo. Amen? Yung hindi fixed, hindi mo yan kailangan sa buhay mo. So, ibig sabihin dito, pag tayo, sabi nga dito, He who dwells in the secret place of the Most High. So, may secret place pala ang Panginoon. Amen? Of the Most High.
At ang secret place na yon, ang mga bagay doon is stable and fixed. So tingin ko napakasarap mamuhay kasama ang ating Panginoon kasi pag naandun ka na sa buhay na iyon, sabi doon, shall remain fixed and shall remain stable. So lahat doon, wala nang, kumbaga, walang fake. Amen? Lahat doon totoo, lahat doon fixed, lahat doon strong. So, dapat kaya natin sinasabing blessing in the dwelling of the Father is dapat namumuhay tayo kung nasaan ang ating Panginoon. Amen? Kasi kung nasaan ang ating Panginoon, sabi dito, shall remain stable and fixed. So even our faith, pag wala sa Panginoon, hindi yan stable. Amen? Pag nasa Panginoon tayo, nagiging stable yung faith natin. Kahit rough road yung dadaanan natin, ang natitirang malakas sa atin is yung ating pananampalataya. Amen? Kahit rough road yung dadaanan mo. Kasi nga, ang pinanggagalingan at ang nagpapalakas ng faith mo ay si mismo ang ating Panginoon. So kung kasama mo yan, even rough road, ang buhay mo, maraming challenges, yung faith mo nananatiling matatag. Amen? Kasi yan lang yung natin eh. Di ba nga, sabi ang isang Kristiyano ay dapat pinapangunahan kung may tatak siya ng Espiritu Santo. And that is faith. Yan yung ang faith kasi is connection mo sa iyo at sa ating Panginoon. Faith is, ito yung understanding sa mga bagay na hindi mo nakikita. Pero na-experience mo na sa iyong spiritual being through faith. Nakikita mo na. Amen? Let's say for example, sa buhay ng ating pastor, nung andun pa siya sa Taguig, ano ba yung patotoo niya last time? Nakikita niya na yung kanyang sarili na nag-minister ng mga tao sa isang barangay na probinsya. Diba? Tama po, Pastor? Pero hindi pa po ito nangyayari, itong CCMC. Amen? So, anong ibig kong sabihin? In spiritual realm, inalaw na ng Panginoon na makita mo sa kanyang kalalagayan ikaw na magmi-ministeryo ka na ng isang church. Pero sa panahon ng mundo, hindi pa siya nangyayari. Amen? That is faith. Na-experience mo na yung mga future things na hindi mo pa na-experience physically. Amen? Psalms 91 verse 1 to 2. Sabi pa dito sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, and on Him I lean and rely, and in Him I trust. Ano ba yung refuge? Ano ba yung fortress? Yung fortress, ito yung parang stronghold. Let's say, may malaking baha. Saan ka magtatago? Let's say, may malaking bato. Di ba? Magtatago ka sa likod ng bato. Andito lang yung tubig. Kasi hindi kayang banggain ng tubig yung malaking bato. Yan yung example ng fortress, ng refuge. Amen? O let's say, labanan ng mga kingdom. Ang refuge ng isang citizen ng kingdom is nasa loob ng kingdom. Amen? Once na mawasak na yung wall ng kingdom, yung percentage ng pagiging refuge niya kumukonti. Amen? Ang refuge ko kasi ito yung huling sandalan mo. Isang malakas na sandalan. At yan yung ating Panginoon. Amen? Siya yung tinutukoy dito na refuge and fortress. Sa panahon na tayo ay sinusubong, na alaw ng ating Panginoon yung mga pagsubok, see to it na yung sandalan mo ay ating Panginoon. Amen? Kasi isa sa mga natutunan ko ngayon dito sa buhay ko, even yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos na lubos, nagbabago. Nagbabago po yan. So ngayon, ang talagang pagkakatiwalaan mo na hindi magbabago ang ating Panginoon. Amen? So yan po yung Psalms 91 verse 1 to 2. Next. Fixed means something firmly. Ito, kinuha ko lang yung meaning ng fixed.
fixed means something firmly attached or set in a permanent position and is not expected to change, so hindi siya magbabago. While stable means something steady, secure, and resistant to change or collapse. So ito yung mga bagay na fixed and stable. So hindi siya magbabago, hindi siya mahuhulog. Sa Psalms 91 verse 3, sabi dito, "For then He will rescue you from the net of the trapper and from the deadly pestilence." So ang isang pangako ng Panginoon is God will come to rescue us. Amen? Sino bang nakaranas ma-rescue dito? Sa baha. Amen? Sa mga bagyo, nakakita na kayo ng mga nire-rescue. Ang rescue, higit pa po yan sa pagtulong. Amen? Yung tulong kasi pwede namang tulong. Pero, pag sinabi mong rescue, parang sinabi mong yung tulong sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Amen? Ang rescue, pag na-delay ng konti, maaring ikamatay mo. Ang rescue, pag na-delay ng konti, maaring mas ikalalala ng sitwasyon mo. Tama? That is rescue. At ang sinasabi dito ng ating Panginoon sa Psalms 91 verse 3, He will come to rescue us. He will rescue you from the net of the trapper and from the deadly pestilence. So, ang Panginoon nag-o-offer ng rescue. Amen? Yan yung isang blessing ng ating Panginoon ayon sa Psalms 91. So, gaano man kabigat ang ating hinaharap na mga challenges ngayon sa buhay, lagi nating tatandaan ng ating Panginoon ay may kakayahang sumalba sa atin. Amen? Minsan kasi pag medyo mabigat na yung problema mo sa buhay, nandiyan nag-feed in yung kasinungalingan ni Satanas. Minsan tatakbo sa utak mo. Totoo ba talaga yung Diyos mo? Bakit parang walang nakikinig? Tama? May mga bumubulong na gano'n. Pag hindi firm yung salita ng Panginoon sa buhay natin, maaari tayong matangay sa alon, sa bulong ng kasinungalingan ni Satanas. Amen? Kasi si Satan, although ang isang pagsubok ay inaalaw ng ating Panginoon, dumating si Satanas dito upang mangwasak ng buhay. Amen? Yan yung purpose niya. Kaya, kung may pagsubok sa sitwasyon mo ngayon, kung may pagsubok ang ating Panginoon, i-amplify ni Satanas yan. He will see na dapat masira ka. Amen? Samantalang, kung titingnan mo ang Bible, ang trials and testing ginagamit ng Panginoon for you to improve. Amen? For you to become more stable sa faith mo. Pero kung nabubulungan ka ng ating kaaway, maaari mo yung ikasira. So that's why, sabi ng Panginoon, He will come to rescue us. Para hindi lumala yung sitwasyon natin. Amen? Andyan ang Panginoon. Yan ating panghawakan na in every challenges ng ating buhay, nandyan ang Panginoon to rescue us. Pangalawa, Psalms 91 verse 3, "For then He will rescue you from the net of the trapper and from the deadly pestilence." So, kanina, ni-rescue ka. Pangalawa, God will protect you from pestilence. Ano ba kung babasahin niyo yung Bible, ano yung pestilence? Sa yung ancient Israelite. Yan yung mga, lalo na yung panahon ni Moses, di ba maraming peste na, kasi nga ayaw paalisin ng Pharaoh yung mga Israelites, yung huli na naging dugo yung ilog, may mga nagliparang mga insekto. That is pestilence. Ibig sabihin ng pestilence na ito, hindi lang ito small scale. Tama? Hindi lang ito small scale, but large scale. Kasi maraming namamatay na mga tao. So, let's say, by the time of COVID, di ba, worldwide iyon. That is one example of pestilence na
nangyayari sa buhay ng tao. So, God will rescue you sa challenges ng buhay mo and then He will protect you. Amen? Pag natanggal ka na ng Panginoon doon sa kinalalagyan mo, yung protection ng Panginoon nasa iyo na. How good is that? Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Sabi dito, for He will rescue you from the net of the trapper. So, ibig sabihin na itong net of the trapper, ano ba yung mga trapper, yung mga naglalagay ng trap? Di ba hindi halata yan? Tama? Kasi kung halata mo ang trap, iilagan mo. Tama po? Nahuhuli ang ibon o mga wild animals using trap kasi hindi nila alam na trap yun. So, ganun po gumawa ang kaaway. Hindi mo alam, minsan, nagkakamouflage na, ay, blessing ito. But it's not. Hindi yan. Tama? Let's say, tayo po yung mga, wala naman akong pinapatamaan. Tayo yung mga Kristiyanong nagtatrabaho. Piliin natin yung trabaho natin na ayon sa pananampalataya natin. Amen? Huwag tayo magtrabaho sa sabihin niyo, blessing the Lord. May binigay na trabaho doon sa akin, dyan, sa may bar. Server ako ng bar. Hindi, bro, server lang naman ako. Mag-serve, ano siniserve mo? Drinks. Hard drinks. Tama? So, anong gusto natin tukuyin? Yung net of the trapper, baka mamaya kasi hindi ang Lord ang nagbigay. Amen? Kasi hindi magbibigay ang Lord ng trabaho na taliwas sa pananampalataya natin. Amen? So, kaya tayo kailangan i-rescue ng Lord because napasok tayo dun sa trap. Minsan kasi decision making ng tao, lalong di naman natin talaga maano, may mga pangangailangan na sobrang urgent. So dapat take into account pa rin yan sa pag-decision making ng ating Panginoon. Makikita ng Lord yan. Amen? Makikita ng Lord yan na kahit pala itong anak ko, kahit hirap na, talagang paninindigan niya yung pananampalataya niya. Amen? Makikita ng Lord yan. So, tatandaan natin pag tayo mga Kristiyano, iayon natin yung lahat ng aspeto ng buhay natin sa pananampalataya na lalakaran natin. Amen? God will protect us from pestilence. So, kanina, nirescue tayo. Pangalawa, may protection tayo nga asahan sa ating Panginoon. Pangatlo, Psalms 91 verse 4, He will cover you with His pinions, and under His wings shall you trust and find refuge. His truth and His faithfulness are a shield and a buckler. God tender love and care is our portion. Yung pagmamahal at pag-aaruga ng ating Panginoon, yan yung portion natin. Dapat kasi, ang ating Panginoon, normal sa Kanya ang magmahal at mag-alaga. Amen? Pag hindi natin nararanasan yan sa buhay natin, there's something big question mark sa buhay natin. Amen? Even na tayo ay may pagsubok sa buhay, mararamdaman nyo yung pag-aaruga ng ating Panginoon. Amen? Let's say for example, dito sa nararanasan ko, it's a big problem talaga. But, little by little, mapapansin mo na sumusuporta ang Panginoon. Maliliit na bagay. Let's say, tinatapos namin yung project namin ngayon. Ang pinaka-goal is matapos yung project sa Lipa. Kasi, nandoon na naipon lahat ng pera namin. Kumbaga, nandun na talaga siya. Kailangan siyang matapos para makasingil at mabayadan nitong atraso. Ngayon, medyo malayo-layo pa, pero medyo malapit-lapit na rin. Pero, alam niyo, every week, dahil gusto namin matapos, minsan nasasagad. So, ang Panginoon, hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kahit maliliit na bagay, susuportahan kanya. May mga tao siyang ginagamit para masuportahan
At itong isang through my experience, yung timing ng Panginoon tamang-tama lang. Amen? Tamang-tama lang. Sa tingin niyo po ba yung paghiling ko na, Lord, sana bigyan mo naman kami ng gantong amount, matatapos na namin yan. Bakit hindi niya binibigay? Binibigyan niya ako ng maliliit to support na continuous lang. Pero hindi niya ako binibigyan ng malaki. Bakit ka mo? Akin sa pananampalataya ko, I need to go through every step of the way. Amen? Kasi pag binigyan ka na ng malaki ng Panginoon, solve na ang problema mo. Which is your ultimate goal. Tama? Pero yung goal ng Panginoon, kailangan mong pagdaanan yan dahil hindi naman yan problema sa akin eh. Hindi yan problema sa akin. Ang gusto kong mangyari, yung buhay mo mabago. Tama? Yun po yung goal ng Panginoon. Kasi walang problema ng tao na hindi kayang i-resolve ng ating Panginoon. Amen? Yung nakikita kong problema, hindi yan problema sa Panginoon. Kaya ang ginagawa niya, He supports me little by little na makapag-push forward pa din. Pero hindi niya binibigay yung ultimate prayer ko na halaga naman. Si computed ko naman na yung halaga eh. But nakikita ko sa galaw ng Panginoon, it's not, anak, hindi ganyan. Daanan mo lang, kasama mo naman ako. Yun yung nakikita ko sa pananampalataya ko. Yun po yung sinasabi ng Panginoon dito na even sa buhay na puno ng pagsubok, yung tender love and care ng Panginoon, mararamdaman mo yan. Amen? See to it na mararamdaman mo sa buhay mo. Kasi once, ito, example pa, hindi porket maganda ang buhay mo, eh yung tender love and care ng Panginoon ay nasa iyo. Amen? Mas lalo mong isik ang Panginoon pag maganda ang buhay mo. Bakit? Kamo, once maganda ang buhay natin, tendency ng tao mag-relax. Tama ba? Tendency ng tao, Lord, andyan ka naman. I acknowledge you. Pero kung i-compare mo sa panahon na may pagsubok ka, triple yung pag-connect mo sa Panginoon. Tama po. So, the more na magaan ang buhay natin, the more dapat natin sinisik ang ating Panginoon. Kasi when trial comes, pag tayo nag-relax dito sa magandang buhay natin, doble dagok ang mararanasan natin dito. Dahil nag-relax tayo. Dapat kung sa lahat ng aspeto, sa lahat ng moment ng buhay natin, dapat yung pagkilala natin sa ating Panginoon, pare-parehas lang yan. Amen? Hindi tayo nagre-relax, hindi tayo, alam niyo yun, pag masaya kasi ang buhay, okay Lord, masaya. Pero yung prayer mo hindi na pala, yung buhay mo hindi na pala. So, dapat yung tender love and care ng ating Panginoon, ating nararanasan yan in every aspect ng ating buhay. Amen? Psalms 91 verse 4 ulit. God will cover us with His faithfulness. Sabi dito, His faithfulness are shield and a buckler. Ang buckler, shield din yan. Matibay. So, sabi dito, God will cover us with His faithfulness. Ano ba ang faithfulness ng Panginoon sa buhay natin? Ano ba yung pagkakaintindi nyo ng faithfulness? Alam niyo, pag may mga pagsubok tayo sa buhay, talagang mas naiintindihan natin yung salita ng Panginoon. Ano ba yung faithfulness ng Panginoon sa buhay natin? Bakit siya nagiging refuge? Bakit siya nagiging shield? Pag sinabing faithfulness ng tao, nagbabago yan. Amen? Faithful siya ngayon. Bakit maraming mag-asawang nahihiwalay? Tama namang nung sila'y magkakilala. Tama namang mahal nila ang isa't isa. But, as time goes by, bakit nagkahiwalay? Because yung faithfulness ng tao nagbabago. Ang faithfulness ng Panginoon, pag sinabi niya sa kanyang promise, hindi siya nagbabago. Amen? Bakit siya nagiging shield? Pinangako ng Panginoon na hindi kita iiwanan. Tama? Panghawakan mo and that He is faithful.
hindi ka niya iiwanan sa lahat ng times ng buhay mo. Yun yung, kaya siya nagiging shield. Kasi kaya natin panghawakan. Kaya natin ibangga sa bulong ni Satanas sa buhay natin. Ito nga kasi, when it comes na meron tayong challenges sa buhay, parang nakikita mo ang laki ng problema mo. May bumubulong pa sa isang, actually, buti na lang may isang pastor na, Pastor Jerry, may isang pastor kaming kaibigan na talagang nag-mentor sa amin. Dinanas niya rin ito yung ganitong problema. Sabi niya, bro, mag-iingat ka si Satanas, malakas mangbulong pag ganyan. Kasi nung una daw, pastor na po ito, pastor, nabulungan pa siya ni Satanas na, tumalon ka na, wala ka ng kwenta, nasa ano siya eh, fourth floor ng bahay niya, hindi pa nga tapos yung fourth floor niya, may pinto daw doon, pinto, pero walang hagdanan, diretso pa baba. Hindi tulala na siya. Bigla niya raw binuksan, tapos may bumulong sa kanya. Tumalon ka na para matapos na ang lahat. Tapos tinignan niya. Ay, hindi ba ako mamamatay nitong ganito kataas? Sabi niya, baka mapilay lang ako. May reasoning pa. So, sabi niya, bro, naranasan mo ba yan? Sabi ko, tama po, pastor, may bumubulong po. Minsan kasi pag, to tell you, talagang malakas ang problema ko. Minsan, pag naglalakad ako sa medyo matataas na, may bumubulong talaga. Tumalong ka na para matapos ng lahat. Pero, dahil ang salita ng Panginoon ay may nasa sa atin, magre-reasoning ka rin eh. Mababa pa to, hindi naman tayo nakakamatay. So, andun po yung wisdom ng ating Panginoon. Kaya ganun ka-importante na mayroon kang wisdom. Napapansin niyo po ba kung bakit marami nagbibigti, marami nagpapakamatay? Dahil hindi nila kaya yung emotions nila, hindi nila kaya yung problema nila. Sa totoo lang, hindi naman talaga natin kaya. Ang may kakayahan ng ating Panginoon. Amen? Pag wala kang Panginoon sa buhay mo, wala kang aasahan. Pag di mo kilala ang Panginoon, the way na kilala natin ang ating Panginoon, maaaring mabulungan ka ni Satanas. Amen? Si Satanas pumunta sa mundo upang mangwasak, pumatay. Isa yan sa ano niya. Kaya malakas siya mangbulong. Sinong nanalo sa buhay natin pag nagpakamatay? E di siya. Ang Panginoon pumunta dito upang magbigay ng kasiyasyang buhay. Tama? Fulfilled life. Hindi kasama dito si Satanas lang ang talagang pumapatay. Tama po. Nasa Bible po yan. So dapat, bilang tayo mga Kristiyano, iwasan natin yung gusto ng kaaway. Tama? Which is, mawasak ka, mamatay ka. Tama nga naman. Sa bulong niya kasi tumalon ka na para tapos na. Alam mo kung anong natapos? Yung trabaho niya sa'yo. Lipat na naman siya sa iba. Tama? Nagtagumpay na siya sa'yo eh. Tama yung mga bulong na yun. Pero, hindi yun yung ikaw ang magsasuffer. Tama po? Kasi buhay na binigay ng ating Panginoon, siya lang yung may karapatang kumuha. Amen? Hindi tayo. So God will cover us with His faithfulness. Psalms 91 verse 4, God's promises will become our armor and protection. Yun nga yung in-explain ko kanina. Nagiging armor and shield at nagiging protection natin yung faithfulness ng Panginoon kasi hindi siya nagbabago. Kung gaano niya inalagaan ang mga ancient Israel nung lumipat sila sa promised land, na kahit yung tsinelas nila, ilang taon sila paikot-ikot? 40 years. Pero tsinelas nila, hindi sila nagpalit. Amen? Hindi nasugatan ng kanilang mga paa. Yung mga pugo naglalapagan para maging pagkain nila. Ang pagkain ng langit, pinalapag sa lupa upang maging pagkain nila. Amen? Ganon katindi ang Panginoon mag-alaga sa tao. Ang Panginoon na yan is the same Lord sa panahon natin ngayon. Amen? So, kaya natin nagiging
armor and protection ng kanyang faithfulness dahil unang-una, ang faithfulness niya talaga hindi nagbabago. Pangahawakan natin yan. Amen po. Psalms 91 verse 5, You shall not be afraid of the terror of the night, nor the arrow, the evil plots and slanders of the wicked that flies by day. God will make us strong so that we will not be terrorized by the news we hear, see, and experience. Sabi dito, you will not be afraid by the terror of the night. Di ba sabi ko kanina, ang trials and testings ng Panginoon, ang aim niyan is to make us strong. Amen? Make us strong, lalo na yung faith natin. Hindi yan yung hindi binigay ng Panginoon ng mga pagsubok na yan para tayo maging malamya. Tama? Para tayo maging, yes, pwede. Magiging iyakin ka talaga sa paglapit mo sa Panginoon. Kasi siya lang may kakayahan. Ang nagiging malakas sa atin is yung inner being natin, which is yung spirit natin. Amen? Kasi yung katawan natin, sasabihin niya, hindi wala ka na nga talaga magagawa, wala ka namang kakayahan. Pero if your spirit is connected with the Lord, yan yung magpupush sa katawan mo na, hindi, may magagawa pa ang Panginoon. Maraming magagawa ang Panginoon. Huwag kang makinig dyan sa utak mo. Amen? So, pag tayo kasi nasusubok, mayroong mga pagsubok, andun yung takot eh. Tama po? Andun yung takot. Let's say, sa buhay ko, what if hindi ko matapos yung project? Amen? What if iwanan ako ng mga tao? What if? Daming what if. Alam niyo kung bakit? Pinifeed yan ni Satanas sa utak natin. Amen? Yung doubt. Kasi nga ang doubt is the number one enemy of faith. Amen? Pag marami kang doubt, hindi mo mapapapurihan ang ating Panginoon. Because mapapapurihan mo yung Panginoon gamit ang iyong pananampalataya. Amen? Kung marami kang doubt sa buhay mo, what if hindi matapos? Tuwa si Satanas dyan. I-amplify niya pa yan. Oo nga, si engineer mo, aalis na yan. Yung mga tao mo, lalayas na yan. Ganun po si Satanas. I want you to really understand kung paano siya gumawa sa buhay natin in terms na mayroon tayong mga challenges sa buhay natin. Amen? So, ang Panginoon, mapapansin mo, you must be talagang sensitive sa galaw ng Panginoon. We must be really sensitive kasi kung ang katawan lang natin ang ating yung 5 senses natin, sasabihin na normal lang yan. Sasabihin mo, normal lang yan. Kapatid yan eh, tutulong yan. Tatay yan eh, tutulong yan. Pero hindi mo alam na yung Panginoon talaga ang nag-twist ng mga puso nila para sila tumulong. Amen? Maraming kapatid ngayon na hindi marunong tumulong sa kapwa kapatid. Amen? Maraming mga magulang ngayon na talagang pinapabayaan yung kanilang mga anak. Maswerte tayo dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng mga magulang, mga kapatid na totoong nagmamalasakit sa atin. Amen? Ganun po ang ating Panginoon. Yung terror of the night, ang tinutukoy dito is yung takot na ginagawa ni Satanas sa buhay natin. Amen? Ngayon, pagkasama natin ng ating Panginoon, tuloy lang kasama mo ang Panginoon. Amen? That resolves all issue. Pagkasama mo ang Panginoon, okay lang yan. Okay lang yan, kasama ko ang Panginoon. Gagawin ko ang nararapat, kasama ko ang Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Panginoon natin. Amen? Ganun po dapat ang ating mindset. Psalms 91 verse 6, Nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the
of the destruction and sudden death that surprise and lay waste at noonday. God will keep us from panicking, becoming paranoid, and being paralyzed by fear. Naniniwala ba kayo pag may problema tayo, nagpapanik tayo? Sinong hindi nagpapanik? Papaturo ako. Sinong hindi napaparanoid? Sinong hindi napaparalyze sa takot? Lahat yan pwedeng mangyari pag wala kang Panginoon. Amen? Dahil may Panginoon tayo, meron tayong pinaghuhugutan salita ng Panginoon na mag-prevent na tayo magpanik. Amen? Gaano man kalaki ang problema natin, ang babalikan natin ay ang ating Panginoon. Amen? Bumalik ka sa Panginoon. Malaki problema mo, mas malaki ang Panginoon sa problema mo. Amen? Kaya maraming nagbibigti kasi nagpapanik. Kaya maraming tumatalon sa tulay, sa matataas na lugar, paranoid. Meron din doon nababaliw na, paralyzed ka na, nabaliw na. Amen? Dahil hindi mo kinaya. Alam niyo yung mga nagsasalita na lang mag-isa sa kalsada, paralyzed na yan sila ng problema nila. Hawak na sila ng kaaway. Amen? So paralyzed na ibig sabihin, hindi na makagalaw yung spiritual life mo. So, ang Panginoon, dahil sa kanyang kabutihan, hindi niya ito i-allow sa atin. Amen? Dapat lang connect tayo sa ating Panginoon. Ito yung mga blessing niya na I encourage you to read yung Psalms 91 hanggang 16. Yan yung kanyang mga blessings. Next. Psalms 91 verse 7. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not approach you. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Sabi dito, God will not allow us to be touched by evil that is destroying around you. Amen? Yung mga inaalaw ng Panginoon, yung mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, inaalaw ng Panginoon yan. What God doesn't allow sa buhay natin, hindi yan makakarating sa atin. Amen? Yung mga inaalaw niya lang ang nakakarating sa atin. Kung aanohin natin yung buhay ni Job, yung pagsubok na buhay ni Job, literally, si Satanas nagpaalam ba sa Panginoon? Amen? Nakipag-usap pa siya. Hindi. Nakita mo ba, sabi niya kay Satanas, nakita mo ba si Job? Ang ganda ng faith niyan sa akin, sabi ni Satanas. Hindi, Panginoon, kasi binibigay mo lang lahat ng gusto niya. Binibless mo siya. Subukan mong tanggalin yan. Isusumpa niya. Sabi ng Panginoon, okay, sige, gawin mo, huwag mo lang siyang patayin. Amen? Mayroong inalaw ang Panginoon. But, anything na hindi niya i-allow, sabi dito, hindi yan darating sa buhay natin. Amen? Sabi dito, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand. Tingnan mo kung ito-total natin tong word na to, nasa 11,001. 11,001. Kasi may 1,000 dito, may 10,000 na tao dito, ikaw ang natira. So 11,001 lahat yun. 10,000, 1,000, tsaka ikaw. 11. Ang lahat ng 10,000 namatay, ang lahat ng 1,000 namatay. Pero hindi ka inabot. Amen? Ano ibig sabihin nun? Anything na hindi inalaw ng Panginoon sa buhay mo, mayroon kang protection. Amen? Hindi aabot sa buhay natin yung mga ganon. So, pag may inalaw ang Panginoon na pagsubok sa buhay natin, 100% kasama mo siya habang naglalakad ka sa pagsubok na yun. Amen? Hindi ka niya iiwanan. So, ganun po kabuti ng ating Panginoon. 1,000 may fall and 10,000 at your right hand, but it shall not approach you. So, napakabuti na natin Panginoon kasi kung ano man yung nangyayari sa buhay sa mundo natin,
Exempted naman talaga tayo because we have the protection ng Panginoon. Kung may mangyari sa atin, inalaw ng Panginoon yun. That is the mindset. Amen? Kung ano yung hindi inalaw ng Panginoon sa buhay natin, 100% hindi yan makakarating sa atin. Kung may nangyayari pagsubok sa buhay natin, inalaw ng Panginoon yan. And it will make you strong because kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Ganun po dapat yung mindset natin. Minsan kasi, pag may problema tayo sa buhay, alam mo yun, hindi ka na makagalaw, nagmumukmuk ka na, parang wala ka ng pakinabang, inom dito, inom doon, tulog, pagkagising, problema ulit. Imbis na gawa ng solusyon yung problema, nagiging dagdag pa sa problema. Amen? So, dapat ang mindset natin, kasama natin ang Panginoon. Amen? Tuloy lang sa pag-resolve kasi hindi naman talaga natin 100% maintindihan ang galaw ng Panginoon. Amen? Kahit ka nakatagal ka ng Kristiyano, may, sabi nga sa kausap ko nung kasi minsan pastor, naghahanap na rin kami ng makakausap kasi medyo mabigat nga sabi ng kausap namin. Alam mo bro, as per sa experience ko, kung gaano ka gamit na gamit ng Panginoon, ganun din kalalim yung pagsubok mo. Kung gaano kalalim yung faith mo, sigurado lampas din dyan yung pagsubok mo. Alam niyo kung bakit sabi niya? Dahil kung ano ang faith na meron ka, kaya mo na yun. Kaya lumampas yan para madugtong mo na naman yung kakayahan ng Panginoon. Amen? Kasi bilang isang Kristiyano, kailangan natin ang ating Panginoon. Amen? Kung gaano ka kalalim sa Panginoon, makikita mo yung pagsubok mo, mas malalim din. Mas malalim din. So, ano ibig sabihin niya? Kailangan mo uli si Lord. Kailangan mo ang tulong ni Lord sa buhay natin. Amen? Yun yung parang pinaka nag-trigger sa akin para mas, alam nyo yun, sa mga pagsubok na meron tayo, kailangan natin yung mga tao na may malalalim na pagkakilala sa Panginoon. Huwag tayong lumapit dun sa mga taong, oh, may problema ka. Sige, meron ako dito, long neck. Inom na lang natin yan. Ganun, may problema ka sa asawa mo, hiwalayin mo na yan. Yung pala, ikaw pala yung problema. Tama? Ano ibig ko sabihin? Pag tayo'y may problema, pumunta tayo sa mga taong mas mataas yung spiritual level kaysa sa atin. Amen? Dahil yung kanilang sasabihin, sigurado ka na baka Diyos. Amen? Ang pangit nga lang sa akin ngayon, yung yun nga sinabi ko sa inyo na ang tao na pinagkakatiwalaan nagbabago. So siya yung ngayon, hindi ko na siya malapitan. May ibang pastor na ginamit ang Panginoon. Hindi ko naman siya close dati. Pero siya yung tinatch ng Panginoon na araw-araw niya akong tinatawagan. Araw-araw niya akong, kaya mo yan, tuloy lang. Sabi niya, hindi issue na mawala ka sa church. Ang issue kung mawala ka sa Panginoon. Hindi problema yung ibang church, tumuloy ka lang. Ganon, sabi niya. Ituloy mo lang. Pagtuloy ka lang sa Panginoon, ganun lang ang sinasabi niya. Tapos sabi niya, bro, alam ko yung pakiramdam na yan. Kung hindi man ako makatawag sa iyo, tumawag ka sa akin. Ganun, tinwist ng Panginoon yung puso ng isang pastor na yun para tulungan ako spiritually tsaka emotionally. Na magtuloy talaga. Kasi kung hindi gumamit ang Panginoon, baka nakita nyo na rin ako sa kalsada dyan. Amen? Pero dahil mabuti ang ating Panginoon, hindi niya iaalaw na yung kanyang mga servant
ay talagang mawasak ng mga pagsubok na ganito. So, ganun po kabuti ang Panginoon, kaya talagang pinapapurihan ko siya sa buhay ko na kahit sa maliliit na bagay, hindi talaga siya nag-ano, hindi niya ako pinapabayaan. Amen? Kaya ko rin po ito sinasabi sa inyo kasi nga, sabi ko nga nung nakaraang teaching ko, ang trials and testing ng ating Panginoon, kasama yan sa plano. Kasama sa plano yan. Ibig sabihin, there is a time in our life na magaan, there's a time na mabigat, dadaanan natin lahat yan. Kasi it's a part of the working pattern ng ating Panginoon hanggang sa matapos ang buhay natin at ma-serve natin ang talagang purpose natin. Amen? Kasi kung, let's say, puro magaan lang ang buhay mo, tingin ko, hindi ka aabot sa dulo. Bakit po? Gaan ang buhay mo, hindi ko kailangan si Lord. Ganun ang utak ng tao. Pero kung ang plano ay minsan may rough road, tandaan po natin, pag may rough road sa buhay natin, expect natin na medyo mataas naman ang level ng kasunod ng buhay natin. Amen? Kasi may preparation, kaya ka dumadaan sa mga preparation, sa mga rough road na yan, sa mga challenges na yan. Because piniprepare ka ng Panginoon for a higher position ng buhay natin. Amen? Panghawakan natin yan sa Panginoon. Psalms 91 verse 8, you will only look with your eyes and see the retaliation against the wicked. God will open our eyes to see and understand why and how the Lord punishes sins and its consequences. Sa lahat ng mga gumawa ng masama sa atin, si Lord ang bahala. Amen? Ito masabi ko, Psalms 91 verse 8, you will only look with your eyes and see the retaliation against the wicked. Yung lahat ng gumawa ng masama sa iyo, si Lord ang bahala. Sabi dito, siya mismo nagsabi, tingnan mo na lang. Yun na lang ang gagawin mo. Tingnan mo na lang. God will open your eyes to see and understand why the Lord punishes sin and its consequences. So, ibig sabihin, in God's perfect time, mayroong punishment ang lahat ng kasalanan. Amen? So, wag nating itanim sa puso natin na gumanti. Tama? Hindi natin trabaho yun. Trabaho ng Panginoon because He is a just Lord. Justice ang meron siya. Amen? So, hayaan na lang natin. God, sabi dito, you will only look with your eyes. Tingnan mo na lang. If you are pinagbigyan ka ng Panginoon na makita kung paano niya i-justify, ipapunish yung kasalanan ginawa sa'yo, okay. But if not, still okay. Amen? Kasi ang Panginoon, totoo sa bawat niyang salita. Amen? So, mangyayari at mangyayari. So, wag nating asamin na, ginawan mo ko ng ganito, tingnan natin. Kaya ko rin yan. Tama? So, hindi dapat ganon. Tingnan natin kung paano gumawa ang ating Panginoon. At mas asamin natin kung ano yung magiging bagong tayo after ng pagsubok. Amen? Psalms 91 verse 10, sabi dito, no evil will happen to you, nor will any plague come near your tent. So, ano ibig sabihin? Nung panahon kasi nung panahon, let's say, mga lumang ancient Israelites, nung sila'y naglalakbay sa promised land, ang kanilang bahay ay mga tent. Tama po? Tent lang. Kasi, para sila mga nomad, lakad ng lakad hanggang sa makarating sa promised land. So, ano bang protection ng isang tent na bahay? Di ba wala? Ano lang yan eh? Ang tawag dito, tela? Tela lang yun.
Di ba nga sabi, pag nasa loob ka ng kingdom, ang refuge mo o yung protection mo is yung wall ng kingdom. Tapos mayroon pang mga soldiers dyan sa loob. Tama? Pero yung tent, pag binalik mo sa tela, kayo na yung kasunod. Tama? So yun yung senaryo. Pero ang pangako ng Panginoon, no evil will happen to you, nor any plague will come near your tent. Yung plague, yan din yung pestilence na tinutukoy. Mga peste. So, ibig sabihin, even na wala kang physically protection sa buhay mo, ang pinaka-protection natin ng ating Panginoon. Amen? How is, gaano kaganda yan? Yung mga mayayaman ngayon, napapansin nyo, nakatira sa exclusive village. Amen? May mga gate, may mga guards. Yung village na yun, napapalibutan ng matataas na pader. Pagpasok mo sa pinaka-block number, ang lot number nila, matataas uli na pader. Tama? At may gwardiya uli sa bahay nila. Magbibigay ka uli ng ID mo. At bago ka talaga makausap yung taong mataas sa lipunan, dadaan ka uli. Nakapasok ka na sa loob ng bahay nila, dadaan ka uli sa katiwala niya doon sa loob ng bahay nila. Magpapaalam ka uli nakakausap. Bago ka makakausap literally yung taong yun. Anong ibig kong sabihin? Ganon nila pinaggahan. Gaano kamahal yun? Mula sa iyo, may isang assistant, pinapasahod mo yun. Yung wall ng bahay mo, pinagawa mo yun. Tumira ka sa village na may guard, may association Diyos kang binabayaran, pampasahod doon. Tama? Yung wall na yon, hindi mo lang naman bahay ang binayaran mo, o yung lupa binayaran mo. Binayaran mo na yung buong wall na yon na protection din ng village mo. Tama? So ano ibig ko sabihin? Ganon ka halaga sa tao yung security. Ginagastosan nila yan ng matindi. Tama po? Pero pag nasa Panginoon ka, hindi ka gagastos ng ganon. Dahil ino-offer niya yan mismo sa mga anak niya. Amen? Sabi dito, no evil will happen to you, nor will any plague come near your tent. God will not let the appearance of evil overwhelm us. Ano ba yung mga balita ngayon? Gera. Tama? Actually, hindi ko na ngayon pinapansin. Dahil may sariling gera ako sa buhay. Yung gera ng Russia, ng Israel, na meron pa ngayon yung mga, basta yung mga magkakatabing bansa nag-aaway. Sabi nila, baka mag-World War III na. Sabi ko naman sa sarili ko, parang danas ko na nga ang World War III. Pero, ano kong ibig ko sabihin? Pag tayo wala sa Panginoon, itong mga balita na to, itong mga nangyayari sa ibang bansa, ma-overwhelm ka niya. Amen? Sabihin niyo, baka pag World War III, saan ako pupunta? Maghukay ka ng lupa, magtago ka. Amen? Tapos ngayon, sabi pa, ng Philippines, kaya natin makipaggera in 30 days. Sa China. Sabi nung armed forces natin, tingin ko hindi rin. Amen? So, anong ibig ko sabihin? Kahit na andyan yung mga kasamaan na nangyari sa mundo natin, if hindi yan inalaw ng Panginoon sa buhay mo, walang mangyayari sa iyo. Amen? Walang mangyayari sa iyo. Kasi nga ito, yung tent na tinutukoy ko, walang protection dyan. Pero, ang pangako ng Panginoon, ang protection natin. Amen? Ang protection ng Panginoon, ang meron tayo, na pag hindi inalaw ng Panginoon niya, walang mangyayari sa iyo. Pag inalaw man ng Panginoon niya, kasama mo ang Panginoon habang nire-resolve yan. Ganun kabuti ang Panginoon na pinag-serve natin. Amen? Hindi tayo pinapabayaan. Amen?
Psalms 91 verse 11 to 13. He will give us His angels charge over to accompany and defend and preserve you in all your ways. They shall bear you up in their hands, lest you dash your foot against the stone. You shall tread upon the lion and adder, the young lion and the serpent. You shall trample underfoot. God will send angels to protect us, guard us wherever we go, making us unstoppable as we fulfill our assignment. Naniniwala ba tayo na tayo may mga assignment? Lahat. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para umupo. Amen? Kaya nga walang sitting ministry sa church. Anong gustong iparating ng ating Panginoon dito? As we go through yung mga assignment natin sa buhay, may it be sa church, may assignment ka sa church, tama? May assignment ka sa buhay mo, may assignment ka sa family mo. Ibig sabihin na assignment is responsibility. Amen? Pag meron kang mga assignment na ganyan, merong mga challenges dyan. Amen? He will send His angels to protect us and guard us. Ibig sabihin, may protection na tayo. Sabi nga dito, sa verse 13, you shall tread upon the lion and adder, the young lion and the serpent, you shall trample underfoot. So, kaya mong tabakan sa paa. They shall bear you up on their hands, lest you dash your foot against the stone. Naalala nyo na, nakaranas na kayo matisod. Tisod sa bato, yung masakit. Yung minsan dumudugo pa nga yung kuko mo. Kasi nauntok sa bato. Hindi daw yan mangyayari sa'yo. Amen?